Pinalayas siya sa hero party dahil wala raw siyang silbi, pero kalaunan nalaman na mayroon pala siyang SSS rank skills sa lahat ng bagay maliban sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15 anyos na binata mula sa isang baryong nakatago sa kabundukan na halos walang nakakaalam. Simula pa lang, pangarap na niyang maging isang adventurer, kaya pumunta siya sa syudad at sumali sa isang S-rank adventure party, pero bilang utusan lang ng grupo. Habang ang iba niyang mga kasama ay nakikipaglaban sa malalakas na halimaw. Si Kurt naman ay madalas mawala ng malay bago pa man magsimula ang laban. Sa kabila nito, proud pa rin siya dahil miyembro siya ng isang party na kinikilala ng lahat bilang mga bayani. Pero isang araw, bigla siyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na tanggal na siya sa grupo. Nagulat si Kurt sa narinig niya at agad niyang tinanong kung ano ang nagawa niyang mali. Pero sinabi ng leader ng party na wala naman siyang ginawang mali at iyon mismo ang problema. Ayon sa batas ng mundong iyon, apat lang ang pwedeng maging miyembro ng isang party. Kailangan nilang tanggalin si Kurt para magkaroon ng pwesto para sa isang high-ranking mage na tunay na makakatulong sa kanila. Sinubukan ni Kurt na magmakaawa sa leader na hayaan siyang manatili. Pero sa halip na pakinggan siya, sinipa siya nito sa tiyan at nawalan siya ng malay. Doon niya na-realize na para siyang nasa cliché na kwento ng taong pinapalaya sa hero party dahil mahina. Sa kabutihang palad, hindi siya nagmukmak ng matagal at agad siyang pumunta sa temp agency sa susunod na syudad para maghanap ng trabaho. Pagpasok niya pa lang sa building, sinalubong agad siya ng isang sobrang energetic na receptionist na agad siyang in-interview para sa trabaho. Nagulat ang receptionist nang malaman na kakatanggal lang niya sa party na kamakailan lang ay na-promote sa SS rank. Nalungkot si Kurt habang pinag-uusapan yon, pero pinasaya siya ng receptionist sa pagsasabing magandang dagdag yon sa kanyang resume. Pagkatapos nito, dinala siya nito sa isang aptitude test para malaman kung may nakatagong skills siya. Pero sa lahat ng combat-related skills, G-rank lang ang nakuha niya. Lalo siyang nanlumo. Sinabi ng receptionist na ang taong kayang sumubok ng kanyang non-combat skills ay babalik pa sa susunod na linggo. Mahinang sinabi ni Kurt na wala na siyang pera. Dahil dito, nagpa siya ang receptionist na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pinabuhat niya kay Kurt ang isang sandbag na nasa sulok. Nang buhati niya ito, napansin niyang hinihigop ng buhangin ang kanyang mana. Habang tumatagal, lalo itong bumibigat hanggang sa sinabi ng receptionist na ibaba na niya ito. Ipinaliwanag nito na dahil may sapat siyang lakas at magandang pangangatawan, pwede siyang magtrabaho sa construction para kumita muna ng pera. Masayang tinanggap ni Kurt ang alok. Pumunta siya sa construction site kung saan sinuri ng isang masungit na lalaki ang kanyang resume at pagkatapos ay tiningnan ang payat niyang katawan bago siya bigyan ng trabaho dahil kulang sila sa tao. Sinabi ng lalaki na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at gamitin ito para ayusin ang pader ng syudad. At kapag hindi niya nagamit ang kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, matatanggal siya. Umalis ang lalaki nang hindi man lang naghihintay ng anumang tanong. Habang nagtatrabaho, nagpa siya si Kurt na lagyan ng magic ang semento para mas tumibay ito dahil normal lang iyon sa kanilang baryo. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik ang masungit na lalaki para tingnan ang kanyang trabaho. Natulala ito nang makita na natapalan na ni Kurt ang 30% ng pader sa kanyang bahagi at naubos pa niya ang lahat ng semento. Hindi ito makapaniwala na kayang gawin iyon ng isang baguhan sa loob lang ng 3 oras. Pero inakala ni Kurt na galit ito kaya agad siyang humingi ng tawad. Sa halip, sinabi ng lalaki na pumasok siya hanggat gusto niya. Ibinigay pa nito ang laman ng kanyang petaka kay Kurt at sinabing ipapadala na lang niya ang natitirang bayad sa temp agency. Sa loob lamang ng 3 araw, mag-isa ni Kurt na natapos ang kalahati ng pader sa paligid ng syudad. Dahil dito, nagpanik ang ibang manggagawa. Napansin niyon ng lalaki at sinabi kay Kurt na hindi na niya kailangang pumasok kinabukasan. Kapag ipinagpatuloy pa raw niya iyon, wala nang matitirang trabaho para sa mga taong mas nangangailangan ng pera kaysa sa kanya. Ibinigay niya ang natitirang bayad kay Kurt at sinabi na maghanap siya ng trabahong mas bagay sa kanyang kakayahan sa Royal Capital. Pero tulad ng ibang taong mababa ang tingin sa sarili, inisip ni Kurt na sinasabi lang iyon ng masungit na foreman para paalisin siya. Kaya bumalik siya sa temp agency at sinabi sa receptionist na nawalan na naman siya ng trabaho. Bigla nilang narinig ang isang mornang babae na nakikipagtalo sa isa pang receptionist tungkol sa isang job offer. Nagpa siya ang receptionist ni Kurt na kausapin ng babaeng nagngangalang Yulia, na naghahanap ng menero para samahan siyang mag-explore ng bundok. Pero babayaran lang niya ito kung may makikita silang mahalagang bagay. Sinabi ng mga receptionist na hindi makatarungan ang alok niyang trabaho. Pero desperado si Kurt kaya nakiusap siyang kunin siya dahil mayroon siyang karanasan sa pagmimina mula sa kanilang baryo. Binalaan siya ng receptionist na may malaking posibilidad na hindi siya mabayaran.
Maging si Yulia ay nagsabing naghahanap siya ng malakas na dwarf, hindi isang payat na binata. Pero dahil wala rin siyang sapat na pera para umupa ng dwarf, pumayag siyang isama si Kurt. Pagkaalis nila, nagsimulang mag-daydream ang receptionist tungkol kay Kurt. Pero biglang sinabi ng kanyang katrabaho na dumating ang bayad mula sa construction boss para sa natitirang sahod ni Kurt. Nagulat ang receptionist nang makita na umabot ito sa 200 gold coins at napatisod pa siya sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kanyang katrabaho at ipinaliwanag na hindi ordinaryong sandbag ang mga iyon. Mga espesyal na kagamitan pala iyon para sukatin ang magic capacity ng isang tao. Pero mga taong ka-level lang ng Royal Mage ang kayang mag-activate ng mga iyon. Sinubukan ng receptionist na galawin ang mga sandbag pero walang nangyari. At doon niya naalala kung gaano kabigat ang mga iyon ng buhati ni Kurt, dahilan para mapaisip siya kung gaano nga ba talaga kalakas si Kurt. Samantala, dinala ni Yulia si Kurt sa kanyang base sa bundok at sinabi na sa iisang tent sila matutulog ngayong gabi. Namula si Kurt dahil first time niyang matulog katabi ang isang magandang babae. Samantala, labis namang kinilig si Yulia dahil si Kurt ang unang lalaking tumawag sa kanya na cute. Matapos siyang asarin, binigyan niya si Kurt ng hapunan na isang pinakuloang patatas lang. Pero para kay Kurt, sobrang sarap nito dahil matagal na simula nang may ibang taong magluto para sa kanya. Pagkatapos noon, natulog sila sa iisang tent. Nang makita ni Kurt na walang depensa si Yulia habang natutulog, pinili niyang lumabas ng tent at doon na lang matulog. Lumalabas na sinusubukan lang pala siya ni Yulia para makita kung mapagkakatiwalaan siya nito. At mas lalo siyang humanga sa ugali at itsura ni Kurt. Kinabukasan, nakita ni Yulia si Kurt na natutulog sa labas. Napansin din niyang inayos nito ang kanyang coat noong gabi. Habang namamangha siya sa kakayahan ni Kurt, nagising naman ito. Doon sinabi ni Yulia na kailangan nilang kumita ng 10 gold coins bago matapos ang linggo. Ang problema, wala siyang ideya kung paano makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok. Pero sinabi ni Kurt na bahala na siya roon. Gamit ang kanyang kaalaman, mabilis siyang nakahanap ng bato na may lamang crystals na nagkakahalaga ng 3 gold coins. Hindi makapaniwala si Yulia sa nakita niya. Sa loob lang ng ilang oras, napakarami ng crystal ang nakolekta ni Kurt. Pero sinabi niya na hindi sila mabebenta ng mahal dahil masyado silang maliit. Kaya nagpasya siyang gawing magic crystals ang mga ito. Nagulat si Yulia dahil napakabihira ng mga craftsmen na kayang gumawa niyon. Pero bago pa siya makareklamo, natapos na agad ni Kurt ang unang crystal. Lalo siyang nabigla dahil karaniwang inaabot ng 1 oras para makagawa kahit maliit na magic crystal lang. Samantala, nagtaka si Kurt dahil iniisip niyang napakahusay pala ng mga taong kayang gumamit ng magic ng 1 buong oras nang hindi napapagod. Alam ni Yulia na magkaiba ang level nila ng pag-iisip pero hinayaan niya lang si Kurt na magtrabaho. Pagkatapos niyang matapos, nagpa siya si Yulia na pumunta sa syudad para ibenta ang mga magic crystals. Samantala, pinili ni Kurt na manatili sa bundok para maghanap pa ng iba. Pumunta si Yulia sa night station at ipinakita ang mga magic crystal. Nang hingin sa kanya ang dokumento ng pinagmulan ng mga crystal, ipinakita niya ang isang pendant. At nang makita yon ng mga knights, agad silang natulala. Ang pendant na yun pala ay patunay na isa siyang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa royal family. Agad siyang binigyan ng mga knights ng pahintulot na gamitin ang teleportation device papunta sa royal capital nang hindi nila alam na hindi na nagtatrabaho si Yulia para sa royal family. Pagdating sa kabisera, pumunta si Yulia sa kaibigan niyang si Mimiko para ibenta ang mga magic crystal. Sa una, sinabi ni Mimiko na hindi gaanong mahalaga ang crystal dahil hindi ito masyadong kumikinang. Pero nang suriin niya ito ng mabuti, agad siyang nag-alok ng 10 gold coins para sa isang piraso lamang. Natulala si Yulia sa presyong iyon. Ipinaliwanag ni Mimiko na ang mga crystal na iyon ay may 10 beses na mas maraming mana sa loob nito. At ang dahilan kung bakit hindi ito masyadong kumikinang ay dahil wala itong mana leakage. Sinabi ni Yulia na mayroon pa siyang 49 pang piraso at agad binili ni Mimiko ang lahat ng iyon. Matapos ang transaksyon, tinanong ni Mimiko kung sino ang gumawa ng mga kristal. Pero tumanggi si Yulia na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit gamitin pa ni Mimiko ang kanyang autoridad bilang isang royal court mage, nanindigan pa rin si Yulia. Sa huli, sinabi ni Mimiko kay Yulia na siguraduhing hindi mapupunta sa ibang bansa ang taong gumawa ng mga kristal. At sabihin din dito na maaari siyang mabigyan ng noble rank at posisyon bilang court mage kung papayag siyang maglingkod sa kaharian. Pumayag si Yulia, pero agad siyang nataranta pagkalabas niya ng shop. Kinabukasan, bumalik siya sa kabilang syudad at agad nagtungo sa job agency para magtanong tungkol kay Kurt. Sinubukan ng receptionist na protektahan ang impormasyon ni Kurt.
Pero ginamit ni Yulia ang Royal Pass para makita ang kanyang file. Labis siyang nagulat nang malaman ng lahat ng nagawa na ni Kurt. Pagkatapos noon, inutusan niya ang receptionist na huwag magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol kay Kurt sa ibang tao. Pagkatapos, dineposito niya ang buong perang kinita niya mula sa pagbebenta ng crystal sa account ni Kurt. At pagkatapos noon, agad siyang bumalik sa bundok para tingnan si Kurt. Sa sobrang gulat niya, nalaman niyang nakapagtayo si Kurt ng isang bahay mula sa simula sa loob lamang ng isang araw. At para kay Kurt, hindi yun malaking bagay dahil normal lang daw yun sa kanilang baryo. Pagpasok nila sa cottage, sinabi ni Yulia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang direktor ng Royal Magic Technology Research Lab. Kasama rin doon ang pagiging isang noble dahil sa mga magic crystal na ginawa niya. Hindi makapaniwala si Kurt sa narinig niya. Pero nang tanungin siya ni Yulia kung ano ang desisyon niya, tumanggi siya sa alok. Sinabi niyang hindi siya bagay mamuno sa ibang tao. Dagdag pa niya, mas nag-e-enjoy siya bilang freelancer sa ngayon. Biglang naging conscious si Yulia. Sinabi niya kay Kurt na malaki ang kinita niya sa pagbebenta ng mga magic crystal na ginawa nito. Pero dahil pakiramdam niya ay wala siyang naging ambag, isang gold coin lang ang kinuha niya bilang bayad. Ang natitirang pera ay dineposito niya sa account ni Kurt. Dahil doon, hiniling niya kay Kurt na magtrabaho ulit para sa kanya para makakuha siya ng komisyon sa pagbebenta ng mga crystal nito. Masaya namang sinabi ni Kurt na may nakita siyang panibagong lugar na pwedeng hukayin para sa minerals. Sinabi pa niyang kukunin niya na ang kanyang mga kagamitan. Pero pinigilan siya ni Yulia dahil iniisip niyang pagod na ito. Sinabi ni Kurt na nakatulog naman siya ng buong 6 na oras. Lalo itong ikinagulat ni Yulia dahil hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa iyon matapos magtayo ng buong bahay. Samantala, inisip naman ni Kurt na baka galit si Yulia dahil masyado siyang natulog. Dati raw kasi, 4 na oras lang ang tulog niya nung nasa S-Rank Adventure Party pa siya. Pagkatapos noon, dinala niya si Yulia sa lugar na tinutukoy niya at sinabing huwag itong maghukay ng lampas sa 50 meters. Iniwan niya si Yulia roon habang bumalik siya sa lugar kung saan sila unang nakahanap ng crystals. Pagkalipas ng ilang oras, nakahukay si Yulia ng isang topaz na kasing laki ng football. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay kikita siya gamit ang sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos nito, nagpa siyang silipin si Kurt. Sigurado siyang nakagawa na naman ito ng sobrang nakakagulat. At tama nga siya. Sa halip na simpleng hukay lang, gumawa si Kurt ng isang totoong minahan sa bundok. Nilagyan pa niya ng kumikinang na lumot ang mga pader para hindi na kailangan ng ilaw. Tuluyang natarante si Yulia. At eksaktong sandaling iyon, dumating si Kurt habang may dalang isang kahon ng mga bato. Excited na tinanong ni Yulia kung kumusta ang naging resulta ng trabaho niya, umaasang wala ng panibagong sorpresa. Pero sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad, puro walang kwentang bato lang daw ang nakuha niya at kaunting halaga lang ng mineral na hinahanap niya. Bahagyang natuwa si Yulia sa narinig niya. Pero nang sabihin ni Kurt na ang mga walang kwentang bato na iyon ay tinatawag na mithril, tuluyan siyang natulala. Sinabi ni Kurt na sa kanilang baryo, napakarami nilang nakukuhang mithril kaya itinatapon lang nila iyon. At sa puntong iyon, parang sisabog na ang isip ni Yulia. Dahil ang mithril ay mas mahal pa pala kaysa platinum at diamond. Sa sobrang pagkabigla, napaluhod na lang siya sa lupa. Pero pagkatapos, tinanong ni Yulia si Kurt kung ano ang isa pang mineral na hinahanap niya. Ipinakita ni Kurt ang isang piraso ng mineral na tinatawag na orichalcum. Agad itong nakilala ni Yulia bilang isang alamat na mineral na kilala bilang Metal of the Gods. Tinanong niya kung paano siya nakahanap ng ganito kabihirang bagay sa bundok. Pero kalmado lang na sinabi ni Kurt na ang orichalcum ay matatagpuan kahit saan sa mundo basta makapaghukay ka ng lampas sa 7 kilometro ang lalim. Halos wala nang natirang lakas si Yulia para magulat pa. Kinumpirma na lang niya sa sarili na si Kurt ay naghukay ng 7 kilometro pababa at nakabalik pa sa ibabaw sa oras na ginugol niya para makahanap ng isang mineral. Bigla, pumasok ang sinag ng araw sa minahan mula sa kabilang dulo. Doon niya napagtanto na habang naghuhukay, nakagawa si Kurt ng isang tunnel na tumatagos sa buong bundok. Pero sa halip na mag-ulat, tinanggap na lang niya yon bilang normal para kay Kurt. Sa kabutihang palad, pwede niyang gamitin ang tunnel bilang bagong daanan sa pagitan ng baryo at kalapit na syudad na lubos magpapabilis ng biyahe. Nagpasya siyang payagan ng mga lisensyadong mga ngalakal na gamitin ang tunnel kapalit ng maintenance fee na sapat para sa kanyang buwis at gastusin. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Kurt sa syudad kung saan nakasalubong niya si Bandana, isa sa dati niyang kasamahan sa party. Masayang binati ni Kurt si Bandana at tinanong kung naroon din ba ang iba pa nilang kasama. Pero sinabi ni Bandana na umalis na siya sa party. Matapos mapaalis si Kurt, nahirapan ng grupo sa kanilang mga misyon at alam ni Bandana na pabagsak na sila.
Nagkaroon pa ng insidente kung saan nagwala ang kanilang leader dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain sa pinakasikat na restaurant sa syudad. Sinira nito ang lugar at umalis ng hindi nagbabayad, dahilan para hanapin siya ng mga gwardya. Pagkatapos noon, inutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at ibalik ito para magluto para sa kanila, kahit ano pa ang mangyari. Kinuha ni Bandana ang teleportation stone niya sa dahilan na hahanapin niya si Kurt ng mas mabilis. Pero alam niyang maaaresto na ang leader, at dahil tinawag na ng simbahan ang kanilang healer, wala na siyang dahilan para bumalik pa. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang lahat ng ito kay Kurt at sinabi na lang niyang natanggal din siya sa party. Nalungkot si Kurt nang marinig yun dahil ibig sabihin ay wala na talagang pag-asa na makabalik pa siya sa grupo. Sinabi niya na hinahangaan niya ang kanilang leader. Napangiti lang ng may halong pagdududa si Bandana dahil may alam siya na hindi alam ng iba pang miyembro. Para iwasan ang usapan, sinabi niyang freelancer na rin siya ngayon tulad ni Kurt. Dahil pareho sila ng sitwasyon, sinabi niyang magtulungan na lang sila. Ikinwento niya na may kaibigan siya na isang 8-pillar Meister, isa sa 15 master craftsmen ng kaharian, na nangangailangan ng tulong. Nakiusap siya kay Kurt na tulungan ito para sa kanya. Hindi naman marunong tumanggi si Kurt kaya agad siyang pumayag. Sinundan niya ang mapa at nakarating sa workshop ng master craftsman kung saan sinalubong siya ng isang cute na elf. Nagulat si Kurt at inakalang siya na ang 8-pillar Meister. Pero ipinakilala ng elf ang sarili bilang si Michelle, ang assistant ng master craftsman. Masaya siyang pinapasok si Kurt habang sinasabi nitong naroon siya para tumulong base sa rekomendasyon ni Bandana. Pero pagpasok pa lang ni Kurt, nagsimula na siyang magsisi dahil napakabaho ng loob, mas malala pa sa isang maruming kwarto. Napansin niyang napakarumi ng buong lugar. Sinabi ni Michelle na kailangan niya ng tulong sa paglilinis. Doon na-realize ni Kurt na hindi pala siya tinawag para tumulong sa paggawa kundi para sa gawaing bahay. Biglang tinawag ng master si Michelle papunta sa workshop kaya iniwan siya nito. Agad inilabas ni Kurt ang kanyang mga kagamitan sa paglilinis at sa loob lamang ng 30 minuto, naging malinis ang kusina. Pagkatapos noon, sinundan niya ang direksyong pinuntahan ni Michelle at kumatok sa isang pinto. May boses na nagsabing pumasok siya. Pagpasok niya, nakita niya ang isang babae na nagpapalit ng damit. Nagulat si Kurt, pero tila walang pakialam ang babae at walang depensa. Habang kinakabahan, nagpakilala si Kurt. Pero napansin niya ang isang curse mark sa tiyan ng babae. Naging interesado siya at humingi ng pahintulot na suriin ito. Sa tingin niya, nasa delikadong kalagayan ng babae, pero mabuti na lang at sapat pa ang lakas nito para makaramdam ng gutom. Nagpasya si Kurt na magluto ng magaang pagkain para sa kanya at bumalik sa kusina. Samantala, dinala ni Yulia ang mithril at orichalcum na nakuha ni Kurt kay Mimiko. Sinabi ni Mimiko na ang kabuuang halaga ng mga bihirang mineral na iyon ay lampas 50,000 gold coins. Pareho silang hindi makapaniwala sa laki ng halagang iyon. Napaisip si Mimiko kung paano nanatiling hindi napapansin ng mundo ang isang halimaw na tulad ni Kurt. Hindi rin alam ni Yulia ang sagot pero ibinahagi niya ang plano niyang gawing isang ally meister si Kurt at maging bodyguard nito para maprotektahan siya. Ang pinakamalaking problema lang ay minamaliit ni Kurt ang sarili niya. Sa kabilang banda, natapos na ni Kurt ang pagluluto ng lugaw para sa babaeng may sumpa. Nang bumalik si Michelle kasama ang kanyang master na si Elia, pareho silang nagulat nang makitang malinis na ang kusina. Agad namang humingi ng tawad si Kurt kay Elia dahil ginamit niya ang kusina nang walang pahintulot. Sinabi ni Kurt kay Elia na naghahanda siya ng pagkain para sa babaeng may sumpa. Pinanggakwan siya ni Elia na huwag niyang sasabihin sa kahit kanino ang tungkol sa babaeng iyon. Pagkatapos nito, binayaran niya si Kurt para sa araw na iyon at pinaalis na siya habang iniisip kung naging pabaya ba siya sa pagpapapasok ng isang estranghero. Bumalik si Elia sa kwarto ni Liz, ang kanyang nag-iisang estudyante. Matapos niya itong tulungang magbihis, sinabi ni Elia na siya muna ang titikim ng lugaw para siguraduhing walang lason. Pero sinabi ni Liz na hindi na kailangan dahil nagtitiwala siya kay Kurt. Pumayag si Elia at kumain si Liz ng lugaw. Nagustuhan niya ito, pero bigla siyang napadaing sa sakit at bumagsak sa sahig. Natarante si Elia at inisip na nilason nga ni Kurt ang pagkain. Pero habang hahanapin na niya ang antidote, pinigilan siya ni Liz. Bigla itong tumayo at sinabi na gumaling na siya. Ipinakita pa niya na tuluyan nang nawala ang sumpa. Hindi makapaniwala si Elia dahil kahit siya ay hindi kayang alisin ang sumpa at napakabilis ng paggaling ni Liz. Agad siyang nagtungo sa kabisera kasama si Liz at pumunta sa shop ni Mimiko. Nagtaka si Mimiko kung bakit siya naroon pero biglang ipinakita ni Liz ang kanyang mukha. Agad na paluhod sina Mimiko at Yulia dahil si Liz pala ang ikatlong prinsesa ng kaharian.
Ipinaliwanag ni Alia na ang ina ni Lies ay mula sa kalapit na bansa at siya ang nagsisilbing tulay para sa kapayapaan ng dalawang bansa. Sinumpa siya ng isang tao upang magsimula ng digmaan pero ngayong araw ay bigla na lang nawala ang sumpa. Hiniling ni Alia kay Mimiko na tulungan siyang malaman kung sino ang may gawa nito. Pero mas interesado si Mimiko kung paano naalis ang sumpa. Masayang sinabi ni Lies na dahil yun sa isang lalaki na nagngangalang Kurt. Nabigla sina Mimiko at Yulia nang marinig na sangkot na naman si Kurt sa ganitong pangyayari. Ipinaliwanag ni Alia na gumaling si Lies matapos kainin ang lugaw na niluto ni Kurt. Napaisip si Yulia kung ano-ano pang imposible ang nagawa ni Kurt sa loob ng 6 na oras na wala siya. Biglang nagsalita si Mimiko at sinabi na ang taong naglagay ng sumpa kay Lies ay dapat may koneksyon sa isang curse user at sapat na impluensya para makialam sa anti-curse barrier ng palasyo. May 3 pinaghihinalaan siya, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces si Pope Tristan ng Poland Church. At si Isidora, ang ikatlong reyna ng kaharian. Sumang-ayon sina Alia at Lies na kayang pakialaman ni na Tristan at Isidora ang barrier, pero duda sila sa general. Sinabi ni Yulia na may koneksyon ang general sa Thieves Guild na eksperto sa ganitong gawain. Dahil wala silang matukoy na eksaktong salarin, nag-isip si Alia ng plano. Maglalatag sila ng patibong para mahuli ang gustong manakit sa prinsesa. Ayon sa batas ng kanilang bansa, naging ganap na adulto si Lies sa kanyang ika-15 kaarawan at kailangan niyang sumailalim sa isang taong pagsasanay. Gagawa sila ng peking workshop at gagawa rin ng peking 8-pillar meister na mamumuno rito. Kapag nagsimula ng magsanay si Lies, tiyak na susubukan ng kanyang mga kaaway na alamin kung sino ang kanyang guro. Pero dahil peke ito, wala silang makukuhang impormasyon. Naunawaan ni Mimiko na kung magpupumilit ang mga kaaway, sila mismo ang maglalantad ng kanilang sarili. Ang problema, wala silang mahanap na taong kayang gumanap bilang peking 8-pillar meister. May naisip na solusyon si Yulia. Ipinakita niya ang magic crystal na ginawa ni Kurt at nagulat si Alia nang malaman na hindi lang iisang SSS rank skill ang meron si Kurt. Humanga si Lies dito. Samantala, kinabukasan, pumunta si Kurt sa workshop ni Alia pero sarado ito. Nakilala niya si Michelle sa labas na nagsabing umalis si Alia matapos ang pagbisita niya kahapon kaya wala siyang magagawang trabaho roon. Nalungkot si Kurt pero bigla siyang nagutom. Agad siyang pumunta sa isang inn para kumain. Doon, narinig niya ang ilang adventurers na pinag-uusapan ng pagkansela ng kanilang misyon dahil umalis ang kanilang porter. Nakita ni Kurt ito bilang pagkakataon para makakuha ng trabaho at nilapitan niya ang grupo. Sinabi ng isang babae na mukhang hindi niya kayang buhatin kahit sarili niyang timbang. Pero pinatigil siya ng isang knight at sinabi kay Kurt na mukhang hindi siya sapat ang lakas dahil haharap sila sa mga golem na higit 200 kilo ang bigat. Masayang sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin ng 200 kilo nang walang problema. Para patunayan ito, binuhat niya ang 2 miyembro ng grupo, una ang samurai, at pagkatapos ang knight na naka-full armor. Humanga ang lahat sa inn. Dahil dito, nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo. Matapos ang pagpapakilala, napansin niyang mababait ang mga ito. Nagdesisyon siyang gawin ang kanyang makakaya para hindi sila mabaygo. Pero pagpasok pa lang nila sa dungeon, natapakan niya ang isang slime at na-stuck. Sinabihan siya ng ranger na si Senna na tusukin ang core nito para mapatay. Pero hindi niya yun nagawa at sarili pa niya ang nasaksak. Nadismaya si Senna sa kakulangan niya sa combat skills, pero siya na ang pumatay sa slime. Humingi ng tawad si Kurt sa grupo dahil sa abala. Pero sinabi nila na huwag siyang mag-alala dahil ang trabaho niya ay magbuhat lamang at trabaho nila ang protektahan siya. Bago yun kay Kurt dahil dati ay nagagalit ang kanyang mga kasama tuwing nagkakamali siya. Napaluha siya, pero agad din niyang pinunasan ang kanyang luha at nagpatuloy sa misyon. Pagdating nila sa loob ng kuweba, naglagay si Senna ng kumikinang na lumot para magkaroon sila ng ilaw. Napansin ni Kurt ang sariwang dumi ng goblin. Sinabi ng mga adventurer na kaya nilang talunin ang iilang goblin pero kung grupo na ang makakaharap nila, kailangan nilang umatras. Habang nagpapatuloy sila, may napansin si Kurt sa pader ng kuweba. Biglang may nakita ang grupo na isang goblin at agad nila itong pinatay. Pero bago ito mamatay, nakatawag ito ng mga kasama. Hindi nagtagal, narinig nila ang papalapit na mga goblin mula sa magkabilang direksyon. At doon nila na-realize na wala na silang matatakbuhan. Sinabi ni Kurt sa grupo na may nakita siyang secret passage na pwede nilang gamitin para makatakas. Pero ibang plano ang pinili ng mga adventurer. Pagkabukas ni Kurt ng lihim na pinto, agad siyang sinundan ni Senna na kunwari ay tutulungan siyang maghanap ng daan palabas. Pero sa halip, isinara niya ang pinto. Nalito si Kurt sa ginawa niya.
Mula sa kabila, sinabi ng warrior at samurai na wala silang paraan para makatakas dahil napapalibutan sila ng mga goblin mula sa magkabilang direksyon. Kaya nagdesisyon silang manatili at pigilan ng mga goblin habang sina Kurt at Senna ay maghahanap ng paraan palabas. Nagulat si Kurt at sinabi niyang sasama siya sa laban. Pero pinagsabihan siya ni Senna at sinabing hindi nga niya kayang pumatay ng slime. Kaya lalo lang siyang magiging pabigat. Nadodge si Kurt nang marinig yon. Narealize niyang nagsasakripisyo ng buhay ang dalawang adventurer para sa kanya pero wala siyang magawa para tumulong. Pero sinabi ni Senna na makakaligtas sila. Pinabilis niya si Kurt at sinabing kailangan nilang makahanap ng labasan agad. Habang naglalagay siya ng kumikinang na lumot sa paligid, bigla niyang nakita ang isang Iron Dragon Golem at natigilan sa takot. Samantala, dinala ni Yulia si Lies sa inn kung saan nakatira si Kurt. Pero wala siya sa kanyang kwarto. Biglang lumitaw si Bandana at sinabi na pumunta si Kurt sa isang kuweba sa Hilaga kasama ang isang adventurer party. Agad lumabas si Yulia para hanapin siya pero nang makarating siya roon, wala na si Bandana. Naghinala si Yulia na baka bitag yon pero mas inalala niya si Kurt. Kaya nagdesisyon siyang pumunta sa kuweba para hanapin siya. Sumama si Lies at sinabing kaya niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang magic. Wala nang nagawa si Yulia kundi pumayag. Pagdating nila sa kuweba, nakilala ni Lies ang mga bakas ng paa ni Kurt. Nang mawala ang bakas sa matigas na sahig, gumamit siya ng magic para palakasin ang kanyang senses. Inisip ni Yulia na palalakasin nito ang pandinig para mahanap si Kurt. Pero ginamit ni Lies ang kanyang pang-amoy at sininghat ang mga pader para matunton ang direksyon ni Kurt. Nabagla at napahanga si Yulia sa ginawa niya. Maya-maya, may narinig silang ingay mula sa malayo. Napagtanto ni Yulia na may nakikipaglaban sa mga goblin, kaya agad silang sumugod para tumulong. Pinahusay ni Lies ang kanyang lakas gamit ang magic. Naabutan nila ang dalawang adventurer na napapalibutan ng goblin at agad silang iniligtas ni Yulia. Samantala, halos masiraan ng loob si Senna nang makita ang mga Iron Dragon Golem sa harap nila. Alam niyang aatake ang mga ito kapag sinubukan nilang dumaan. Ibig sabihin, masasayang lang ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Habang nawawalan siya ng pag-asa, sinabi ni Kurt na makakatakas sila. Akala ni Senna ay wala siya sa katinoan. Pero kalmado lang na lumapit si Kurt sa mga golem. Nagpanik si Senna nang umatake ang mga ito, pero naiwasan ni Kurt ang bawat galaw at agad siyang umakyat sa isa sa mga ito. Sa isang mabilis na galaw, winasak niya ang buntot ng golem gamit ang kanyang dagger. Sinubukan siyang atakihin ng golem pero muli niya itong naiwasan at sinira ang ulo nito. Isa-isa niyang binuwag ang mga golem ng napakabilis. Napatingin na lang si Senna sa kanya, puno ng takot at paghanga. Tinanong niya kung paano niya iyon nagawa. Simple lang ang sagot ni Kurt, dati raw siyang nagmimina ng iron golem sa kanilang baryo. Biglang binuksan ni Yulia ang pinto habang hinahanap si Kurt. Ikinwento ni Senna ang nangyari, kung paano niya sinira ang mga golem gamit lang ang isang dagger. Hindi rin makapaniwala si Yulia. Pero mas inuna niya ang mas mahalagang bagay, sinabi niya kay Kurt na ligtas ang mga adventurer na kasama niya at may mahalaga siyang sasabihin. Ipinaliwanag niya na magkakaroon ng bagong workshop para sa 8-Pillar Meister at siya ang magiging bodyguard doon. Inalok niya si Kurt na magtrabaho kasama niya dahil mataas ang rekomendasyon sa kanya ni Aelia. Natuwa si Kurt pero nag-alinlangan dahil gusto pa niyang tumulong sa adventurer party. Pero sinabi ng grupo na huwag niyang sayangin ang pagkakataon. Dagdag pa ni Yulia, dahil bagong workshop ito, kailangan nila ng maraming tao, kaya inanyayahan niya rin ang mga adventurer. Masayang tinanggap ng lahat ang alok. Pagkatapos, sinabi ni Yulia na kailangan munang suriin ang non-combat abilities ni Kurt. Pumayag si Kurt at pumunta sa temp agency, kung saan naroon si Mimiko mula sa kabisera para magsagawa ng evaluation. Matapos ang pagsusuri, nagpunta si Kurt kasama ang mga kaibigan niyang adventurer para magdiwang. Samantala, kinausap ni Yulia si Mimiko tungkol sa resulta. Sinabi ni Mimiko na sinabi niya kay Kurt na B-rank lang ang kanyang cooking, cleaning, at mining, at C-rank sa iba pa. Pero kasinungalingan yon. Sa totoo lang, SSS rank ang kakayahan niya sa lahat. Sinabi ni Mimiko na mabuti na lang at siya ang nagsagawa ng evaluation dahil napakadelikado kung kumalat ang totoo. Sa sandaling iyon, may narinig silang mahinang ingay. Paglingon nila, nakita nila ang receptionist na pilit tinatakpan ng kanyang tenga na parang hindi siya may narinig. Pagkatapos noon, bumiyahe si Kurt at ang kanyang grupo papunta sa malayong syudad gamit ang mabilis na karwahe. Habang nakadikit si Kurt sa bintana at puno ng kuryosidad, ipinaliwanag ni Lies na ang pupuntahan nilang syudad ay dating military base malapit sa teritoryo ng mga demonyo. Malayo ito sa ibang bahagi ng bansa at hindi ito direktang naabot sa teleportation.
Pero mahalaga pa rin ito sa alyansa. Hindi pa rin makapaniwala ang adventurer party na magkakaroon sila ng trabaho sa ilalim ng isang 8-pillar meister sa ganitong kaalagang lugar. Sinabi ni Yulia na karapat-dapat sila sa trabahong iyon. Natuwa ang warrior na si Kans at ang samurai na si Danjo at tinanong kung sino ang kanilang paglilingkuran. Sandaling natahimik si Yulia at nagdahilan na lang naabala ang meister sa ibang gawain. Samantala, hindi kumbinsido si Sena na karapat-dapat sila sa ganoong trabaho. Iniisip niyang kinuha lang sila ni Yulia para patahimikin sila, kaya determinado siyang protektahan ang kanyang kapatid at si Danjo kung sakaling may mangyari. Pagdating nila sa syudad kung saan itatayo ang kanilang workshop, naalala ito ni Kurt bilang lugar kung saan siya nagsimulang magtrabaho bilang freelancer. Nalungkot siya nang maalala na natanggal siya pagkatapos lamang ng 3 araw sa construction site. Pero pagpasok nila sa syudad, napansin niyang hindi pa rin naayos ang natitirang bahagi ng pader. Inilihis ni Yulia ang usapan at sinabing baka ibang paraan ang ginagamit sa pag-aayos. At naniwala naman si Kurt. Sa wakas, narating nila ang lokasyon ng kanilang workshop. Pero ang tumambad sa kanila ay isang bakanteng lote lamang. Sinabi ni Yulia sa lahat na pansamantala silang mananatili sa isang inn habang ginagawa ang workshop. Pagkatapos, lumingon siya kay Kurt at tinanong kung kaya ba niyang gawin iyon mag-isa. Kinakabahang sinabi ni Kurt na hindi niya kayang tapusin ang workshop sa loob ng 1 araw. Pero kaya niya itong matapos sa loob ng 3 araw. Natulala ang mga adventurer sa narinig. Pero sinabi ni Yulia na huwag siyang magmadali at sabihin lang kung may kailangan siyang materyales. Agad gumawa si Kurt ng listahan na may mga bagay tulad ng amethyst, sapphire, at griffin wings. Sinabi ni Yulia na kukunin niya ang mga iyon sa loob ng 2 araw. Nagduda si Sena sa kakaibang listahan at napansin iyon ni Yulia. Agad niyang pinasunod ang lahat papunta sa inn para makapagtrabaho si Kurt ng maayos. Sinabi rin niyang pumunta si Kurt sa inn para kumain at magpahinga at pumayag naman ito. Habang nasa inn ang iba, tinipon ni Yulia ang mga adventurer para ipaliwanag ang mahalagang bagay. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang adventurer na dating nagtatrabaho para sa royal family. Pagkatapos, ipinakilala ni Liz ang sarili bilang ikatlong prinsesa ng kaharian. Nagulat ang mga adventurer at tinanong kung isa rin bang noble si Kurt. Sinabi ni Yulia na hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kurt. Pero alam nila na G-rank ang kanyang combat skills at SSS rank ang lahat ng iba pa niyang kakayahan. Hindi nila ito sinasabi kay Kurt dahil hindi niya paniniwalaan. Nagalit si Sena sa narinig. Sinabi niyang inaabuso nila si Kurt sa pagtatago ng katotohanan. Humingi siya ng suporta sa kanyang kapatid. Pero sinabi ni Ken na lampas na ito sa kaya nilang unawain at hiniling na ipagpatuloy na lang ang paliwanag. Ikinwento ni Liz na sinumpa siya ng isang tao at si Kurt ang nagtanggal nito sa pamamagitan ng pagluluto ng lugaw. Dahil dito, nagpa siya silang magtayo ng workshop sa malayong syudad para maitago ang kanilang pagkakakilanlan at mapilit ang taong may gawa ng sumpa na lumitaw. Ipinaliwanag din ni Liz na walang alam si Kurt tungkol dito at hindi rin niya alam na prinsesa siya. Gayunpaman, tinulungan pa rin siya ni Kurt nang walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Yulia na masyadong mabuti si Kurt para sa mundong ito at gusto niya itong protektahan. Humiling si Liz sa mga adventurer na tulungan sila. Agad pumayag sina Danjo at Ken dahil kaibigan nila si Kurt. Pero hindi pa rin nagtitiwala si Sena. Tinanong niya kung bakit nila isusugal ang buhay nila para sa taong 3 araw pa lang nilang kilala. Sumagot si Yulia na naiintindihan niya si Sena dahil 6 na araw pa lang din niyang kilala si Kurt. Nagulat si Sena sa sagot at umalis sa inn para mag-isip. Nagpa siya siyang puntahan si Kurt at sabihin ang totoo. Pero pagdating niya sa lugar ng workshop, nakita niyang tapos na ni Kurt ang basement. Natulala siya sa bilis nito. Pero sinabi ni Kurt na mabagal pa nga siya dahil sa kanilang baryo, kaya nilang magtayo ng maraming bahay sa 1 araw. Tinanong ni Sena kung hindi ba siya naiinis sa dami ng trabahong ibinibigay sa kanya. Ngumiti si Kurt at sinabing gusto niya yon. Dahil dati, lagi siyang tinatawag na walang silbi, pero ngayon, may pagkakataon siyang maging kapaki-pakinabang. Doon na-realize ni Sena kung bakit sinabi ni Yulia na masyadong mabuti si Kurt. Nagpa siya siyang sumama sa plano at protektahan si Kurt. Samantala, bumalik si Danjo sa syudad at nakipagkita kay Bandana na ngayon ay nagtatrabaho bilang informant. Sinabi nito na ang porter na tumakas sa kanilang misyon ay isang kriminal na sadyang sumasali sa mga party para sirain ang mga ito. Binayaran siya ng isang rival party para ilagay sila sa mapanganib na misyon. Nagpasalamat si Danjo at binayaran ng impormasyon. Pagkatapos, pumunta siya sa bar kung saan naroon ang traidor. Habang ipinagmamalaki ng lalaki ang ginawa niya, bigla niyang napansin si Danjo at agad siyang tumakbo. Natapilok siya at madaling nahuli ni Danjo.
Nagmakaawa ang traidor para sa kanyang buhay. Hindi siya pinatay ni Danjo at binigyan na lang ng babala na huwag nang lalapit sa kanyang mga kaibigan. Hindi natuwa si Bandana na lihim na nanunood dahil gusto niyang tuluyang alisin ang traidor. Pero bago pa siya makakilos, dumating ang dalawang especially Iya at dinala ang lalaki. Nakilala niya ang mga ito bilang tauhan ni Mimiko, kaya wala siyang ginawa. Pagkatapos, nakatanggap siya ng panibagong utos na imbestigahan ang pinagmulan ni Kurt. Lumipas ang 3 araw mula nang simulan ni Kurt ang workshop. Pagdating ng lahat para tingnan ito, hindi sila makapaniwala. Ang workshop ay naging isang napakaluhong gusali na may mga punong namumunga sa hardin. Hindi nila maintindihan kung paano nagawa ni Kurt ang lahat ng iyon sa loob ng 3 araw. Pagpasok nila sa loob, lalo silang namangha. Kumpleto ang lahat ng kagamitan. Mayroon pa itong espesyal na aparato na gumagawa ng tubig. Lalong nalito ang lahat at tinanong si Kurt kung paano niya iyon nagawa. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang mga gemstones para gumawa ng magic crystals na nagbibigay ng tubig, ilaw, at init sa buong taon. Gumawa rin siya ng mga pribadong kwarto para sa lahat, at isang marangyang opisina para sa alay meister. Tinanong niya kung kailan darating ang meister at nagdahilan si Yulia na abala ito. Tinanong nila si Kurt kung saan siya titira. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng kwarto dahil tagagawa lang siya ng mga utos, kaya sa maliit na storage na lang siya matutulog. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Sinabi ni na Yulia at Lies na gamitin na lang niya ang opisina bilang kanyang kwarto. Matagal siyang pinilit bago siya pumayag. Pagkatapos, tinanong ni Yulia kung kaya ba niyang gumawa ng barrier laban sa sumpa. Sinabi ni Kurt na hindi iyon sakop ng kanyang kakayahan. Kaya gumamit si Yulia ng warding circle sa paligid ng bahay para protektahan si Lies. Bigla siyang nagulat nang buksan ni Lies ang pinto dahil akala nito si Kurt ang pumasok. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pagkain na niluto ni Kurt, nagpunta siya sa labas para linisin ang warding circles dahil akala niya ay dumilang ang mga iyon. Nagmamadaling tumakbo si Yulia para pigilan siya. Pero huli na. Nabura na ni Kurt ang huling circle sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kahit sinabi ni Mimiko na imposibleng burahin ang mga iyon, napilitan si Yulia na gumawa ng dahilan para ipaliwanag ito kay Kurt. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-alala si Yulia dahil wala na siyang natitirang warding circles. At kung may umatake sa prinsesa ngayon, siya na lang ang tanging makakapagtanggol dito. Lumipas ang ilang araw mula sa insidenteng iyon at sa kabutihang palad, walang naganap na pag-atake kay Lies. Nakahinga ng maluwag si Yulia dahil mukhang maayos pa rin ang kalagayan ng prinsesa kahit nabura na ni Kurt ang mga magic circle na panlaban sa sumpa. Naisip niya kung hindi pa alam ng kanilang mga kaaway ang lokasyon nila. O kung ang mga luto ni Kurt ay kusang nag-aalis ng mga sumpa nang hindi nila namamalayan. Samantala, dumating na rin si Mimiko sa syudad at pinalawak ang kanyang network ng mga especially Iya para hanapin ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, inisip ni Yulia na pansamantala silang ligtas. Habang iniisip ito, natikman niya ang cake na ginawa ni Kurt at halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang sarap nito. Pinuri rin ni Lies ang cake at sinabi ni Kurt na ginawa niya ito gamit ang rice flour. Napansin ni Lies na mahusay si Kurt sa paggawa ng mga pagkain na may kanin. Lalo na ang lugaw na nagtanggal ng kanyang sumpa. Hiniling niya kay Kurt na ipagluto siya nito tuwing masusumpa siya. Pero sinabi ni Kurt na hindi na iyon mangyayari dahil hindi na siya muling masusumpa. Nagulat si Yulia sa kumpiyansa ni Kurt at tinanong kung paano niya nasabi iyon, gayong kanina lang ay sinabi niyang mahirap gumawa ng barrier laban sa sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na mahirap nga gumawa ng barrier sa loob ng gusali dahil ang mismong gusali ay isa ng barrier na nagbabalik ng lahat ng sumpa. Hindi na raw siya makakagawa ng isa pang barrier sa loob nito. Dagdag pa niya, bahagya niyang binago ang function ng barrier. Sa halip na ibalik ang sumpa sa nagpadala nito, ginagawa nitong kumikinang ang taong may sumpa para hindi ito makasakit sa iba. Agad umalis si Yulia para ipaalam ito kina Mimiko at sa iba pa. Samantala, tinanong ni Kurt si Lies kung gusto nitong sumama sa kanya sa pamimili. Nalungkot si Lies dahil kahit gusto niyang sumama, hindi siya pwedeng lumabas sa gusali para sa kanyang kaligtasan. Sa kabilang banda, nag-iinspeksyon si General Alraid at ang kanyang assistant sa mga pader ng syudad dahil sa makapal na hamog na bumabalot dito. May kutob ang general na may masamang mangyayari. Pero sinabi ng kanyang assistant na hindi nila dapat ikabahala iyon dahil maayos naman ang pagkakagawa ng pader. Ipinaalala nito na siya mismo ang naging supervisor ng proyekto. Sumagot ang general na ginawa niya iyon para masigurong walang especially iyan ng kaaway ang makakasira sa seguridad ng syudad. Samantala, natagpuan ni na Mimiko, Elia, at Yulia ang isang curse user na kumikinang pa rin kahit patay na. Sinabi ni Mimiko na patay na ito nang matagpuan ng kanyang mga especially Iya.
Ipinaliwanag ni Alia na napakalakas ng barrier na ginawa ni Kurt dahil gumagana pa rin ito kahit patay na ang target. Sinabi niya na kung makikipagtulungan si Kurt sa kanila, kayang maresolba ang problemang ito sa loob lang ng isang araw. Pero tumutol si Yulia dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Kurt. Bigla nilang narinig ang alarm ng syudad. Isang hukbo ng mga skeleton monster ang papalapit sa pader. Nagulat sina General Alraid at ang kanyang assistant pero agad nilang tinipon ang mga sundalo. Nagdesisyon ng general na manatili at ipagtanggol ang syudad kahit ikamete niya. Inutusan niya ang assistant na ilikas ang mga tao. Pero biglang lumakad ang mga skeleton papunta sa pader at nawala. Nalito ang lahat sa nangyari. Maging sina Yulia ay nakatanggap ng ulat tungkol dito mula sa mga especially iya. Napagtanto ni Yulia na nawawala ang mga halimaw matapos maabsorb sa kanlurang bahagi ng pader ang bahagi na inayos ni Kurt. Hindi nagtagal, naabsorb ang unang alon ng mga halimaw. Pero may paparating pang iba. Ang nasa likod ng pag-atake ay si Marles, ang healer mula sa dating party ni Kurt na ipinatapon matapos maaresto ang kanilang leader. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyari, pero sinabi ng bishop na nagdala siya ng kahihiyan sa simbahan. Binigyan siya ng pagkakataon na tabyusan ng kanyang sarili at ma-promote bilang opisyal na pari. Gusto ni Marles na malaman ng detalye, kaya nagbuhos ang bishop ng mamahaling alak habang ipinaliliwanag ang misyon. Pag-inom ni Marles, sinabi ng bishop na ang kanyang misyon ay tulungan siyang paslangin ang ikatlong prinsesa na si Liz. Natulala si Marles sa narinig. At sa sumunod na sandali, isang sumpa ang kumontrol sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng bishop na ang alak ay may sumpa at hindi na siya makakakain o makakainom ng kahit ano maliban sa tubig hanggat hindi niya natutupad ang misyon. Tinanggap ni Marles ang utos, iniisip na kailangan niyang sundin ng bishop bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Pero kalaunan, napagtanto niyang nakipagkasundo ang bishop sa isang demonyo para patayin si Liz. Huli na ang lahat para umatras pa siya. Sa kasalukuyan, ginagamit ng demonyo ang kanyang magic para maglabas ng mas maraming skeleton. At doon na-realize ni Liz na siya ang ginawang sakripisyo. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Yulia kina Liz at Kurt ang tungkol sa pag-atake ng mga skeleton monster na nagmumula sa kalapit na guho. Sinabi niya na sa tuwing dumidikit ang mga skeleton sa pader ng syudad, agad silang naglalaho. Sumagot naman si Kurt na normal lang iyon sa kanilang baryo, nililinis o napupurify ang mga skeleton kapag dumadampi sa pader. Hindi na nagulat si Yulia sa paliwanag na iyon. Pero alam niyang isang katlo pa lang ng pader ang naayos ni Kurt at ang natitirang bahagi ay mahina pa laban sa mga halimaw. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinabi niya kina Liz at Kurt na manatili sa loob ng gusali habang pupunta siya sa guho para tapusin ang pinagmumulan ng mga halimaw. Nag-volunteer si Kurt na sumama pero tumanggi si Yulia. Ipinaalala niya na hindi marunong lumaban si Kurt at ang pangunahing tungkulin nito ay protektahan si Liz. Pagkatapos, lumabas siya sa gitna ng bagyo at inilabas ang mga magic crystal na ginawa ni Kurt dahil yon ang gagamitin niya laban sa mga halimaw. Isinama niya sina Mimiko at Alia papunta sa barracks ng mga kabalyero, kung saan abala si General Alraid sa paggawa ng plano para ipagtanggol ang syudad. Nagulat ang general nang makita ang mga kilalang tao. Ipinaliwanag ni Yulia na naroon sila para protektahan ang prinsesa. Diretso siyang naglatag ng plano. Sinabi niyang kailangan nilang gambalin ang mga halimaw at gumawa ng daan papunta sa guho para matunton niya ang pinagmumulan ng problema. Sinabi ni Alraid na masyadong delikado yon. Pero ipinakita ni Yulia ang mga magic crystal at sinabing sapat na iyon para magtagumpay. Sumang-ayon ang general sa plano at nagpa siyang sumama sa paglusob habang iiwan ang depensa ng syudad sa kanyang deputy. Pagdating nila sa gate ng syudad, bumungad sa kanila ang napakaraming undead monsters. Inutusan ni Yulia ang lahat na pumikit saka siya naghagis ng magic crystal. Pagdikit nito sa isang zombie, sumabog ang isang matinding liwanag na agad naglinis sa lahat ng halimaw sa paligid. Maging si Yulia ay nagulat sa bisa nito. Pero hindi siya nag-aksaya ng oras at agad silang sumugod papunta sa guho kasama si Alraid. Samantala, sa workshop, iniisip ni Kurt kung paano siya makakatulong sa problema ng mga halimaw. Naalala niya ang isang master blacksmith sa kanilang baryo at naisip na baka makatulong siya kung gagawa siya ng sandata. Kaya nagsimula siyang gumawa ng isang maikling espada. Pero hindi siya nasiyahan sa kinalabasan. Habang itatapon na sana niya ito, dumating si Liz. Natuwa ito sa espada at tinanong kung ano yon. Sinabi ni Kurt na hindi ito perpekto pero may nakalagay siyang magic spell na maa-activate kapag itinaas ito sa ibabaw ng ulo. Nagustuhan niyo ni Liz kaya ibinigay na lang ni Kurt sa kanya ang espada. Nagpasalamat si Liz pero napansin ni Kurt na tila nagpapanggap lang itong masaya at may itinatagong takot.
Kaya tinanong niya kung may nagbabanta ba sa buhay nito. Nalungkot si Lies at inamin na oo. Sinabi niyang nagdudulot siya ng problema sa kanyang mga kaibigan dahil sa sitwasyong iyon. Binanggit din niyang si Yulia ay kasalukuyang nasa kanlurang guho para labanan ang mga kaaway. Biglang may naalala si Kurt na kapunta na siya dati sa lugar na iyon kasama ang dati niyang party. Para sa kanya, parang simpleng lugar lang iyon kung saan pwedeng mag-drawing sa pader. Naisip niya na baka ang kalaban ay iyong graffiti monster na nabanggit ni Yulia. Nagduda siya sa sarili kung kaya ba niyang labanan yon. Sinabi ni Lies na gusto rin niyang harapin ang kanyang mga kaaway para hindi na magsakripisyo ang iba para sa kanya. Nakarelate si Kurt dahil pareho silang nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Kaya iminungkahi niya na pumunta sila sa guho at harapin ang kalaban. Nag-alinlangan si Lies dahil napapalibutan ng syudad ng mga halimaw. Pero sinabi ni Kurt na palaging may paraan. Nagbihis si Lies para sumama sa kanya. Bago umalis, naalala niya ang sinabi ni Kurt tungkol sa espada. Hinugot niya ito at itinaas sa ibabaw ng ulo para i-activate ang magic. Pero walang nangyari. Sinabihan siya ni Kurt na umalis na sila. Ngunit nang tumalikod siya, may nakita siyang nakakagulat. Samantala, sa guho, patuloy na lumalaban sina Yulia at Alraid laban sa napakaraming halimaw. Halos matabyunan na sila ng mga zombie at iba pang nilalang. Kahit ginugulo ng Vice Captain ang karamihan, alam ni Yulia na kailangan nilang bilisan at hanapin ang pinagmumulan ng mga ito. Bigla niyang narinig ang daing ni Alraid. Paglingon niya, nakita niyang sugatan ito. Habang susugod siya para tumulong, napalibutan siya ng mga halimaw. Aabot na sana siya sa Magic Crystal nang biglang dumating ang mga adventurer na kinuha nila para sa workshop. Sumugod sina Ken at Danjo para labanan ng mga halimaw habang kinumpirma ni Sena na mula sa guho sa unahan nang gagaling ang mga ito at malamang ay nasa ilalim ang pinagmulan. Inutusan ni Yulia ang lahat na pumikit. Pagkatapos, naghagis siya ng isa pang magic crystal sa lupa para lipulin ang mga halimaw gamit ang matinding liwanag. Pagkatapos, nagtungo ang grupo papunta sa guho. Binigyan ni Yulia si Alraid ng isang test tube at sinabi na sabaw lang iyon mula sa mga halamang gamot. Bigla namang sumulpot ang mga halimaw mula sa guho. Sinabi ni Ken kay Yulia na sila na ang bahala roon. Sumugod ang tatlo sa mga halimaw habang sina Yulia at Alraid ay mabilis na pumasok sa loob ng guho. Samantala, nanghihina na si Marles. Napagtanto niya na kapag ginamit pa ng demonyo ang kanyang kapangyarihan para maglabas ng dalawang alon ng halimaw, mamamatay na siya. Sinuri ng demonyo ang kalagayan ng kanyang mga nilalang at nakita niyang napapalibutan nila ang Vice Captain. Pero ginamit ng Vice Captain ang Magic Crystal at agad nitong nilinis ang lahat ng halimaw. Hindi maintindihan ng demonyo ang nangyayari. Maging si Marles ay nagulat dahil hindi pa siya nakakita ng Magic Crystal na ganoon kalakas. Pagkatapos, napansin ng demonyo na may 2 taong pumasok sa guho. Napangisi ito at naisip na dapat niya silang personal na salubungin. Samantala, narating ni na Yulia at Alraid ang gitna ng guho kung saan nagmumula ang mga halimaw. Naghagis si Yulia ng magic crystal sa sahig at agad na nawala ang mga nilalang. Pero hindi siya sigurado kung tuluyan na niyang natapos ang problema. Habang naglalakad pa sila, lumitaw ang demonyo sa harapan nila. Sinabi ni Yulia na ito na ang huling kalaban at agad siyang sumugod. Inihagis niya ang magic crystal sa ere at hinati ito gamit ang espada na naglabas ng napakalakas na liwanag. Pero hindi iyon sapat para mapuksa ang demonyo. Ngumiti ito at sinabing delikado sana ang ataking iyon kung wala siyang walang hanggang buhay. Biglang sumugod si Alraid at inatake ang demonyo. Pero hindi man lang ito umiwas, agad gumaling ang kanyang mga sugat. Sinabi ng demonyo na hindi masama ang lakas nila para sa mga tao. Pagkatapos, ipinakita nito sa kanila ang kalagayan ng mga kabalyero na nahihirapang labanan ang mga halimaw. Tinawag silang tanga ng demonyo dahil isinusugal nila ang kanilang buhay para sa syudad at sa prinsesa. Pero iginiit ni Alraid na hindi nila hahayaang gawin ng demonyo ang gusto nito. Nagpa siya ang demonyo na tuluyang durugin sila. Naglabas ito ng mas malalakas na halimaw at sinabing hindi ito mapipigilan ng mga adventurer sa gate ng guho. Sa huli, makakarating daw ang mga ito sa pader ng syudad at sisirain yon. Habang nagsasalita ang demonyo, sabay na umatake sina Yulia at Alraid. Pero pinulot lang nito ang naputol na ulo nito at ibinalik parang gawa lang sa laruan. Doon nagsimulang kabahan si Yulia. Ano man ang gawin nila, hindi nila masaktan ang demonyo. At kung makalusot ang mga halimaw nito, maraming inosenteng tao ang mamamatay. Tuwang-tuwa ang demonyo sa takot na nakikita sa mukha niya at sinabing malapit ng magkatotoo ang kinatatakutan niya. Samantala, halos mawala na ng lakas si Marles sa loob ng summoning room. Gutom na siya at wala ng lakas para tumakas o sirain ang magic circle.
Ang hiling na lang niya ay makatikim muli ng lutong bahay ni Kurt kahit isang beses. Bigla niyang narinig ang boses ni Kurt na nagsasabing maghukay sa lugar na iyon. Akala niya ay guni-guni lang iyon. Pero ilang sandali lang, nabasag ang sahig ng guho. Umakyat si Kurt mula sa ilalim. Nagulat siya nang makita si Marles. At ganoon din ang reaksyon ni Marles sa kanya. Tinulungan ni Kurt na makatayo si Lies habang iniisip ni Marles na alam na ni Kurt ang tungkol sa tangkang pagpatay sa prinsesa at dinala niya ito rito para pigilan siya. Tinanong ni Lies kung sino ang babaeng nakahiga sa Magic Circle. Sinabi ni Kurt na isa itong madre at healer ng dati niyang party. Nilinaw ni Marles na dati siyang madre dahil pinatalsik na siya sa simbahan. Tinanong ni Kurt kung iyon ba ang dahilan kung bakit tina-target niya si Lies. Nagpa siya si Marles na sabihin ang totoo na si Bishop Kristen ang may pakana. Pero hindi man lang siya pinakinggan ni Kurt at tinanong pa kung nabaliw na ba siya kaya kung ano-anong bilog ang iginuguhit niya. Nalito si Marles, pero narinig ni Lies ang lahat at napagtanto niyang ang tunay na kalaban ay ang Bishop. Pinagalitan ni Kurt si Marles dahil sa pagdudumi ng mga drawing sa paligid. Nagpasalamat si Lies sa kanya dahil nagalit ito para sa kanya. Hindi na maintindihan ni Marles ang pinag-uusapan ng dalawa. Pagkatapos, tinanong ni Kurt kung nasaan si Yulia dahil dapat ay naroon na ito para linisin ang lahat. Sinabi ni Marles na nasa itaas ito kaya nagpa siya si Kurt na puntahan siya. Sinabihan niya si Lies na manatili roon dahil ligtas siya. Pero nagpa siya si Lies na umakyat at hanapin si Yulia. Sinabi niyang hindi na kailangang mag-alala si Kurt dahil nasa harap na nila ang taong nagtatangkang pumatay sa kanya at hawak niya ang kutsilyong ibinigay ni Kurt. Habang palis si Lies, napaisip si Marles kung gaano kakumpiyansa o kababaw si Kurt para payagan siyang pumunta sa panganib. Samantala, naghanda si Kurt ng mop para linisin ang Magic Circle. Akala ni Marles ay imposible iyon. Pero sa isang pasada lang, nabura ni Kurt ang Magic Circle. Agad itong naramdaman ng demonyo. Dahil dito, napilitan itong umiwas sa atake ni na Yulia at Alraid, hindi na siya invincible. Napansin ito ng dalawa. Sinubukan ni Yulia na gumamit ng Magic Crystal pero mabilis itong natabig ng demonyo. Ipinahayag ng demonyo na tatapusin na niya sila. Biglang dumating si Lies. Nagulat ang lahat, pero hindi nag-aksaya ng oras ang demonyo at agad siyang sinaksak sa puso. Bumagsak si Lies sa lupa. Natarante si Yulia. Tumawa ang demonyo at sinabing tinulungan pa siya ng prinsesa na matapos ang kanyang misyon. Pero biglang nagliwanag ang katawan ni Lies at naging mga paru-parong gawa sa liwanag. Nalito ang lahat. Pagkatapos, lumitaw ang totoong Lies sa likod ni na Yulia at Alraid. Hindi makapaniwala ang demonyo, ilusyon lang pala ang kanyang tinamaan. Ipinaliwanag ni Lies na gawa iyon ng kutsilyong ginawa ni Kurt. May kakayahan itong lumikha ng perpektong ilusyon na kayang linlangin ang kahit sino. Muling umatake ang demonyo pero isa na namang ilusyon ang kanyang tinamaan. Lumabas ang totoong Lies malapit sa Magic Crystal at binasag ito. Sumigaw sa sakit ang demonyo habang tinupok siya ng liwanag. Sa ibaba, narinig ni Kurt ang sigaw at nagtaka kung ano ang nangyayari. Kasabay ng pagkamatay ng demonyo, agad ding naglaho ang lahat ng halimaw na kanyang ipinatawag. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Pero nagalit si Yulia kay Lies dahil isinugal nito ang kanyang buhay. Pinagalitan niya ito. Humingi ng paumanhin si Lies at sinabing pakiramdam niya ay kailangan niyang kumilos. Pagkatapos, sinabi ni Yulia na hindi na kailangang mag-sorry dahil siya pa ang nagligtas sa kanila. Sumang-ayon si Alraid at nagpasalamat sa prinsesa sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pero sinabihan siya ni Lies na huwag maging formal. Sinabi niyang pareho silang gumawa ng mahusay na trabaho para protektahan ang syudad at nangakong gagantimpalaan sila. Agad namang humingi si Alraid ng maraming alak para magdiwang kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, sa basement, natapos ni Kurt ang paglilinis ng Magic Circle. Gutom na gutom si Marles dahil sa sumpa. Narinig ni Kurt ang kumakalam niyang sikmura at inalok siya ng rice balls na ginawa niya. Inisip ni Marles na isusukarin niya iyon dahil sa sumpa. Pero gusto pa rin niyang matikman ang luto ni Kurt kahit isang beses. Kumagat siya sa rice ball at nagulat sa sobrang sarap nito. Sa sumunod na sandali, tuluyan nang nawala ang sumpa ni Marles. Hindi siya makapaniwala pero doon niya naintindihan kung paano kayang burahin ni Kurt ang Magic Circle ng ganoon kadali. Napagtanto niyang si Kurt pala ang tahimik na nagpoprotekta sa kanilang party noon at binaliwala lang nila ang kabutihan nito. Napaluha siya sa pagsisisi at humingi ng tawad kay Kurt. Sinabi naman ni Kurt na ayos lang iyon dahil natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Dumating sina Lies at Yulia. Pero bago pa nila malapitan si Marles, biglang lumitaw ang dalawang especially Ian ni Mimiko mula sa butas at inaresto siya. Habang dinadala siya, umaasa si Marles na ipagtatanggol siya ni Kurt.
Pero ang sinabi lang nito ay dadalhan siya ng paborito niyang tinapay kapag nasa kulungan na siya. Pagkatapos noon, kinumusta ni Lies at Kurt ang isa't isa habang hindi pa rin makapaniwala si Yulia na ang dalawang ito ang nakapagligtas sa kanila. Inakbayan niya si Kurt at sinabi na umuwi na sila. Kinagabihan, nagkaroon ng salo-salo para sa mga kabalyero. Tahimik silang kumakain at sobrang nakatuon sa pagkain. Nag-alala si Kurt dahil siya ang nagluto at akala niya ay napipilitan lang silang kumain dahil wala man lang nag-uusap. Kinakabahang tinanong niya kung kailangan ba niyang magluto ng iba. Pero sinabi ni Alred na hindi na kailangan dahil napakasarap ng pagkain kaya hindi sila makapag-focus sa ibang bagay. Natuwa si Kurt sa narinig at inisip niyang mabait ang naging supervisor niya sa construction noon. Pero nang malaman niyang siya pala ang general ng syudad, sobrang nagulat siya. Tinanong siya ni Alred kung gusto niya ang syudad. Sumagot si Kurt na gusto niya ito dahil maganda itong tirhan at siguro raw ay dahil mahusay ang general sa pamamahala. Biglang dumating ang assistant at sinabing hindi raw magaling si Alred sa administrative work. Agad siyang siniko ng general para patahimikin. Maya-maya, nagsimula ang fireworks display. Namangha ang lahat at natuwa si Kurt sa kanilang reaksyon dahil siya pala ang gumawa ng mga paputok. Napansin ni na Alred na magaling na ang kanilang mga sugat mula sa laban. Nagtaka sila at tinanong ni Kurt kung bakit sila nagugulat. Para sa kanya, normal lang na gumaling ang sugat pagkatapos ng masarap na pagkain. Makalipas ang ilang sandali, sumakay sina Kurt at ang grupo sa karwahe papunta sa kalapit na baryo. Nakakatulog si Kurt sa biyahe at nanaginip tungkol sa kanyang kabataan. 10 taon na ang nakalipas noong bata pa siya sa misteryosong baryo, nakilala niya ang isang dragon girl na si Hilda. Anak ng isang mangangalakal na madalas bumisita sa kanilang lugar. Lumapit si batang Kurt para makipag-usap pero hindi siya pinansin ni Hilda kahit anong sabihin niya. Halos umiyak na siya nang biglang magsalita si Hilda. Sinabi nitong pinagbawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap sa mga taga-baryong iyon dahil kakaiba raw ang mga ito at baka makuha niya ang kanilang mga ugali. Kaya kunwari ay kinakausap lang niya ang sarili niya. Natuwa si Kurt dahil nakahanap si Hilda ng paraan para makausap siya. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila at nakalimutan na ni Hilda ang bilin ng kanyang ama. Minsan, sumakay sila sa isang golem papunta sa bundok dahil gusto ni Kurt ipakita ang isang bulaklak na kulay bahaghari. Pero nauna bumaba si Hilda at kumain ng pulang berries na mukhang masarap. Sa kasamaang palad, lason pala yon at agad siyang bumagsak. Agad siyang tinulungan ni Kurt at naunawaan ang nangyari. Buti na lang, alam niya kung paano gumawa ng gamot para sa lason. Sa matinding determinasyon na iligtas si Hilda, gumawa siya ng lunas at pinainom ito sa kanya sa pamamagitan ng halik. Sa puntong iyon, ginaisan siya ni Yulia dahil nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Pagdating, kinausap ni Yulia ang pinuno ng baryo na labis ang pag-aalala dahil sa kakulangan ng tubig. Sinabi nito na wala na silang sapat na maiinom at sa ganitong kalagayan hindi sila makakapagtanim ng pagkain. Tiningnan ni Yulia ang mapa at napansin na may malaking imbakan ng tubig sa kalapit na baryo na maaaring i-connect sa kanila. Halos magpanik ang pinuno ng baryo habang sinasabi kay Yulia na sinubukan na niyang humingi ng tubig sa kalapit na baryo pero tumanggi ang mga ito. Dahil doon, wala na silang ibang aasahan kundi ang workshop para mailigtas ang lahat. Bumalik si Yulia sa inn at nadatnan si Danjo na naka-duty bilang bantay habang ang iba ay umakyat sa burol para tulungan ng isang matandang tagapag-alaga ng ibon na may sakit sa likod. Naisip ni Yulia na medyo sobra yon pero hinayaan na lang niya. Sinabi niya kay Danjo na pupunta siya sa kalapit na baryo para makipag-usap tungkol sa paghahati ng tubig. Pero pagdating niya roon, nalaman niyang mas malala pa ang sitwasyon nila, halos ubos na rin ang kanilang tubig. Habang inaalon ni Yulia ang umiiyak na pinuno ng baryo, biglang may mga taong dumating na nagbabalita ng isang emergency sa tuktok ng burol. Agad na sumugod si Yulia. Pagdating niya roon, tumambad sa kanya ang isang napakalaking lawa. Nagtaka siya at tinanong sina Sena at Ken kung bakit umiiyak ang mga tao kanina kung may ganito naman kalaking tubig. Sinabi nila na ilang sandali lang ang nakalipas, wala pa ang lawa. Habang papalapit si Kurt na may ngiti, agad na naintindihan ni Yulia ang nangyari. Sinabi ni Kurt na nag-aalaga lang siya ng mga ibon at napansin niyang nauuhaw ang mga ito, kaya kumuha siya ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Tinanong niya si Yulia kung natapos na ba nito ang misyon. Pero bago pa siya makasagot, dumating ang mga pinuno ng dalawang baryo. Lumuhad ang mga ito at nagpasalamat kay Yulia sa mabilis na pagligtas sa kanila. Sinubukan niyang ipaliwanag ang totoo pero si Kurt ay humanga lalo kay Yulia, iniisip na nalutas nito ang problema sa bilis na parang paghuhukay lang ng balon. Pagkatapos doon, bumalik ang grupo sa kanilang base. Binigyan sila ng mga taga-baryo ng maraming itlog bilang pasasalamat.
Habang iniisip ni Kurt kung anong lulutuin niya gamit ang mga iyon, si Lies naman ay pumunta sa mansyon ng isang noble na si Margrave Tien. Habang nagdi-dinner at nag-uusap, napansin ni Lies na kasing lakas ng isang duke ang impluensya ni Tien. Pero hindi palaging maayos ang kanyang pananalapi, kaya umaasa siya sa tulong ng iba. May malalakas din siyang koneksyon sa mga karatig kaharian. At nais niyang mapasama si Lies sa kanyang panig para lalo pang lumakas ang kanyang posisyon. Plano ni Lies na talunin siya sa sariling laro nito. Sinabi niya na hindi siya naroon bilang prinsesa, kundi bilang kinatawan ng kanilang Alliermeister. Binanggit ni Thien na narinig niyang nagamit na nila ang lahat ng magic stones na kayang pumatay ng mga halimaw sa loob ng 500 metro. Alam ni Lies na sinusubukan lang nitong kumuha ng impormasyon tungkol kay Kurt. Kaya sinabi niyang hindi ganoon kalakas ang mga bato tulad ng sinasabi ng chismis. Agad namang nagbago ng taktika si Thien. Sinabi niya na wala pang pangalan ng bayan kung saan sila nakabase. Sumang-ayon si Lies at sinabing ang gobernador ang magpapangalan dito kapag naitalaga na. Trabaho ni Thien ang magrekomenda ng magiging gobernador. Pero sinabi niyang nahihirapan siyang humanap ng tamang tao dahil malapit ang lugar sa teritoryo ng mga demonyo at mahirap kontrolin ng mga kabalyero roon. Dahil dito, iminungkahi niyang ang Alliermeister na lang ang gawing gobernador. Nagpanik si Lies sa narinig. Hindi pa nga alam ni Kurt na siya ang Alliermeister. At kung magiging gobernador siya, mapipilitan siyang humarap sa publiko. Sinabi ni Lies na hindi siya makakapagdesisyon mag-isa. Pero sumagot si Thien na bilang kinatawan ng Meister. Dapat may kapangyarihan siyang magdesisyon. Lalo pang kinabahan si Lies. Mas lumala pa ito nang sumang-ayon si Alraid sa mungkahi ni Thien dahil hindi niya alam na si Kurt ang tinutukoy. Sinubukan pa ring baguhin ni Lies ang isip ni Thien. Pero tinanong siya nito kung may personal bang kahinaan ng Meister na dahilan para hindi ito maging karapat-dapat sa posisyon. Pero nang marinig iyon ni Lies, agad siyang napa-icon at buong tapang na sinabi na ang kanilang 8th Meister ang pinakamagaling at pinakamarangal na tao sa buong mundo. Doon lang niya napagtanto na nalinlang siya ni Tien at nakuha nito ang gusto niyang sagot. Pagbalik ni Lies sa mansyon, ikinwento niya kay Yulia ang nangyari at napag-alitan siya dahil sa pagpapadala sa sitwasyon. Nahiya si Lies, pero para sa kanya, wala siyang pagsisisihan dahil hindi niya hahayaang masiraan ng pangalan si Kurt. Tinanong niya kung nasaan si Kurt at sagot ni Yulia, nag-aalaga raw ito ng bata. Nagulat si Lies at agad na kinabahan, iniisip na may anak na si Kurt. Handa pa nga siyang ampunin ng bata para lang makasama siya habang buhay. Napabuntong hininga si Yulia at ipinaliwanag na hindi iyon ang iniisip niya, nakakuha lang sila ng mga itlog bilang pasasalamat mula sa isang nayon at isa doon ay may buhay na pala sa loob. Kaya ngayon, si Kurt ang nag-aalaga nito. Napanatag si Lies matapos marinig yon. Dagdag pa ni Yulia, sa kakaibang kakayahan ni Kurt, malamang daw na isang ibong nangingitlog ng ginto ang lalabas doon. Sang-ayon si Lies, pero biglang narinig nila si Kurt na sumisigaw, napisa na ang itlog. Samantala, si Mimiko ay abalang-abala sa dami ng ulat mula sa kanyang mga especially iya. Natuklasan niyang pinatay ang bishop na nakipagsabuhatan sa demonyo, kaya napaisip siya na baka hindi ito ang tunay na utak ng lahat. Hindi pa rin niya pinapatay si Marl dahil gusto niya itong manatiling buhay para kay Kurt. Sa mansyon, agad na pumunta sina Lies at Yulia para makita ang napisa at hindi sila makapaniwala. Hawak ni Kurt ang isang batang babae na kamukhang kamukha niya. Agad nagpatawag ng pulong si Yulia at lahat ay nagulat sa nakita. Ipinaliwanag ni Kurt na ganoon na talaga ang itsura ng bata nang mapisa ito mula sa itlog. Lalong naguluhan ang lahat. Bigla, nagsimulang makipaglaro ang bata kay Kurt at tinawag siyang papa. Doon, napilitan si Yulia na sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na kahit si Kurt ay dapat alam na hindi ipinapanganak sa itlog ang mga tao at sumang-ayon naman siya. Ayon kay Yulia, malamang ay isang halimaw ang bata na ginaya ang itsura ni Kurt para linlangin siya. Binalaan niya si Kurt na posibleng mapahamak silang lahat kung hindi nila ito aayusin agad. Pero tumanggi si Kurt na iwan ang bata. Kinuha ni Yulia ang bata mula sa kanya, pero agad siyang kinapitan ni Kurt at ipinilit na hindi masama ang bata at kaya niya itong palakihin ng maayos. Hindi agad nagpaapekto si Yulia, pero nang tawagin siya ng bata na mommy, bigla siyang natulala. Sa isip niya, nagsimula na siyang mangarap ng buhay may asawa kasama si Kurt pero agad siyang pinigilan ni Lies. Kinuha ni Lies ang bata, pero nang tawagin din siyang mommy, halos mawalan siya ng ulirat at nabitawan ito. Buti na lang at nasalo ni Sena ang bata at nang tawagin naman siyang sis, natuwa rin siya. Habang pilit ni Lies at Yulia na marinig ulit ang salitang mommy, pinigilan sila ni Kurt at sinabi na tutulungan din ng kanyang mga kasama sa pagpapalaki ng bata. Sisiguraduhin nilang hindi ito magiging masama.
Sa dami ng nangyari, wala nang nagawa si Yulia kundi pumayag na manatili ang bata. Iminungkahi ni Lies na bigyan na ito ng pangalan, kaya agad silang nagsimulang mag-isip. Gusto ni na Lies at Yulia na pagsamahin ang kanilang mga pangalan kay Kurt para sa pangalan ng bata. Pero nang magising ang bata at muling tawagin ang kanyang mommy, sabay silang lumapit dito at nakalimutan ang kanilang alitan. Sa huli, pareho silang handang mag-adjust at si Kurt, na pangiti na lang, humanga sa kakayahan ng bata na pag-isahin ang lahat. Iminungkahi ni Kurt na pangalanan ng bata na Akuri dahil sa wika ng kanilang nayon, ang ibig sabihin nito ay isang lugar na nag-uugnay sa 3 punto, tulad ng batang nagdudugtong sa kanilang tatlo. Nagustuhan ni na Yulia at Lies ang ideya. Kaya iyon ang ipinangalan nila sa kanya. Nang tawagin nila ang bata sa bagong pangalan, tuwang-tuwa si Akuri. Kinagabihan, natutulog si Yulia habang karga si Akuri nang dumating ang isa sa mga especially iyan ni Mimiko. Nagising siya at iniabot ang isang sobre na may lamang sample ng buhok at laway ni Akuri para may padala kay Mimiko upang masuri kung ano talaga ang pinagmulan ng bata. Kinabukasan, gumawa si Kurt ng playroom para kay Akuri. Pero pinadesenyo ito ni Yulia na maaari ring magsilbing kulungan, ang mga pader ay gawa sa mithril. Walang bintana at hindi mabubuksan ang pinto mula sa loob. Kahit nagigilty siya, ginawa niya ito para masigurong ligtas ang lahat habang hinihintay ang ulat ni Mimiko tungkol sa tunay na kalikasan ni Akuri. Habang naglalaro si Akuri kasama si Sena, niyaya niya rin sina Kurt at Yulia. Pero sinabi nilang may trabaho pa sila. Nangako si Kurt na babalik siya agad para makipaglaro at hiniling kay Akuri na magpakatino muna kasama si Sena. Hindi nagtagal, umalis sina Kurt at Yulia para sa susunod nilang trabaho. Napansin ni Yulia na medyo malungkot si Kurt kaya inengganyo niya itong bilisan ng trabaho para makabalik agad kay Akuri. Sumang-ayon si Kurt pero bigla nilang narinig ang boses ni Akuri. Pagtingin nila sa loob ng karwahe, nandoon si Akuri. Halos mapanganga si Yulia sa gulat. Tinanong niya kung paano siya nakasunod at sagot ni Akuri, push lang daw siya at napunta roon. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin at nagsimulang magpanik si Yulia kung ano ang dapat gawin. Iminungkahi ni Kurt na bumalik na lang sila sa workshop dahil siguradong nag-aalala na ang iba. Pero napansin ni Yulia ang especially iyan na nakita niya kahapon. Nag-disguise ito bilang ordinaryong tao, kaya kinausap niya ito at sinabing iparating ang mensahe sa workshop. Iniwan niya sandali si Kurt para doon. Habang naghihintay, napaisip si Kurt kung gaano karesponsable si Yulia. Napagtanto niyang kahit noong sinusubukan itong ilayo si Akuri sa kanya, ginagawa lang iyon para sa kaligtasan niya. Naisip din niya kung paano siya makakatulong, lalo na kung sakaling mapatunayan na halimaw si Akuri. Nalungkot siya sa ideyang iyon. Pagbalik ni Yulia, sinabi niyang wala pang makakapagsabi kung tama o mali ang hinala nila tungkol kay Akuri. Kaya mas mabuting gawin na lang nila ang lahat para matiyak na lalaki itong mabuting tao. Nagpatuloy sila sa susunod na nayon kung saan sinalubong sila ng isang matandang lalaki na tinawag silang grupo ng mga bayani na magtatagumpay laban sa Demon Lord at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Habang agad na sumakay sa imahinasyon ng matanda sina Kurt at Akuri, tuluyang nalito si Yulia dahil wala siyang maintindihan sa sinasabi nito. Sinubukan niyang pakalmayan si Kurt kahit siya mismo ang kinakabahan. Sinabi niyang wala namang ganitong detalye sa mission nila. Sakto namang dumating ang isang magandang blondeng babae para linawin ang lahat. Ipinaliwanag nito na siya ang nag-request ng trabaho at ang matanda ay biyenan niya na mahilig magpanggap bilang NPC sa mga kwento, yung tipong nagbibigay ng importanteng mission sa mga bayani. Humingi siya ng paumanhin at sinabing medyo ulyanin na ang matanda kaya nasasabi na nito ang kung ano-anong bagay ng walang preno. Sinabi ng babae na hindi niya inaasahan na isang bagong kasal na mag-asawa ang darating para sa mission, dahilan para sabay na mamula at matarante sina Kurt at Yulia. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng kumpiyansang tawagin ni Akuri ang dalawa na mama at papa. Natarante si Kurt, iniisip na baka ma-offend si Yulia dahil tinawag siyang asawa niya at mas lalo na bilang ina kahit bata pa ito. Kaya nagdesisyon siyang tapusin agad ang trabaho para hindi na sila mapahiya pa. Tinanong niya ang kliyente tungkol sa problema. At sinabi nitong ayaw na raw kumain ng maayos ng kanyang mga baboy. Isang tingin pa lang, napansin agad ni Kurt na napapagod lang ang mga baboy dahil sa init. Nagpasalamat ang babae at isinama muna ang kanyang biyenan para maglakad, samantala, hinanap ni Kurt si Yulia na nanatiling nakatayo, pulang-pula at tila nanigas matapos tawaging asawa niya. Pero dahil kulang sa emotional awareness si Kurt, inakala niyang galit ito. Kaya nagpatuloy na lang siya sa paggawa ng pakain habang si Yulia naman ay kinikilig sa isip na kahit may agwat sila sa edad at tangkad, napagkamalan siyang asawa ni Kurt. Sandali siyang nag-daydream na magkaroon ng anak kasama siya pero agad din niyang sinampal ang sarili para matauhan.